Amen. Magandang gabi po. Let's open our Bible in the book of Numbers. Numbers chapter 13. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers. Chapter... Sige po, paano ba? Mahaba kasi ito eh. Sige, ano na lang tayo. Ako muna sa chapter 13, verse 1 to 3. Verse 17 and 18 and 19, ako po. And then from 25 to 33, magsasalitan po tayo. Ako muna sa 25. And then talon po tayo sa chapter 14, verse 6, 7, 8, and 9. Say amen po pag andyan na po kayo. Amen. In chapter 13, Numbers chapter 13, ang sabi po ng Biblia, And the Lord spake unto Moses, saying, Send thou men that they may search the land of Canaan, which I gave unto thee, which I gave unto the children of Israel, of everything tribe of their fathers shall ye send a man, every one of a ruler among them. And Moses, by the commandment of the Lord, sent them from the wilderness of Paran. All those men were heads of the children of Israel. So yung verse 4 hanggang verse 15 po dyan, yan po yung mga lalaki po ng per tribes na pinadala. So, hindi na po natin babasahin. In verse 17, And Moses sent them to spy out the land of Canaan, and said unto them, Get you up this way southward, and go up into the mountain. Verse 18, And see the land, what it is, and the people that dwelleth therein, whether they be strong or weak, few or many. So, yun po ang utos ni Moses, kanila pong spy o puntahan, yung pinangakong lupa ng Panginoon ng Diyos sa kanila. In verse 19, And what the land is that they dwell, whether it be good or bad, and what cities they be that they dwell in, whether in tents or in any strongholds. Verse 25, ako muna, sundan niyo po sa 26. And they returned from searching of the land after 40 days. And they went and came to Moses and to Aaron and to all the congregation of the children of Israel unto the wilderness of Paran, to Kadesh, and brought back word unto them and unto all the congregation, and shewed them the fruit of the land. Amen. So ito po ang sabi nung 10. And they told him and said, We came unto the land whither thou sentest us, and surely it floweth with milk and honey, and this is the fruit of it. Nevertheless, the people be strong that dwell in the land, and the cities are walled and very great, and moreover we saw the children of Anak there. Amen. Sa verse 27, may kita po natin dyan, di ba? Kung ano po yung laman ng land. Floweth with milk and honey. In verse 28, dito na po nila sinabi kung gaano po, dito na po nila nakita kung ano po yung mga nakatira doon. In verse 29, The Amalekites dwell in the land of the south, and the Hittites, and the Jebusites, and the Amorites dwell in the mountains, and the Canaanites dwell by the sea, and by the coast of Jordan. In verse 30, kayo po. And Caleb stilled the people before Moses, and said, Let us go up at once and possess it, for we are well able to overcome it. Amen. In verse 30, may kita po natin kung paano po nagsalita si Caleb, kung paano naging negative yung 10 spies, and then si Caleb po, kasama niya po si Joshua dito, yung po ang sabi niya sa Panginoon. But the men, eto na po ulit sila, but the men that went up with him said, We be not able to go up against the people, for they are stronger than we. And they brought up unto the report of the land which they had searched unto the children of Israel, saying, The land through which we have gone to search it is a land that giveth up the inhabitants thereof, and all the people that we saw in it are men of great stature. In verse 33, sabay-sabay tayo. And there were so the giants and the sons of Anak, which come unto the giants, and we were in our sight as grasshoppers, and so we were in their sight. Diba? So, mukha lang daw silang tipaklong. So, ganun po kaliit ang kanilang tingin sa kanilang sarili. In verse 6, ako na lang po. And Joshua the son, sa upper verse po ng chapter 14, andyan na po yung murmuring ng mga Israelites nung narinig po nila yung mga negatibong sinabi po nung mga ibang spy na kasama ni Joshua. And
ni Caleb. In verse 6, ito na naman po si Joshua and Caleb. And Joshua the son of Nun and Caleb the son of Jephunneh, which were of them that searched the land, rent their clothes, and they spake unto all the company of children of Israel, saying, The land which we passed through to search it, it is an exceeding good land. If the Lord delight in us, then He will bring us into this land, and give it us a land which floweth with milk and honey. Only rebel not ye against the Lord, neither fear ye the people of the land, for ye are the bread of us. Their defense is departed from them, and the Lord is with us, fear them not. Pwede na po tayong mopo. Sige po, tayo po muna yung manalangin. Ama naming Diyos, dakila sa lahat. Lord, marami pong salamat muli sa gabing ito na ipinagkaloob nyo sa amin. Salamat sa inyo salita, Panginoon, na aming nabasa. Tulungan mo nga po na ito nga po, Panginoon, ay maging pagpapala sa aming buhay. Lord, help us this evening, Panginoon, kung meron po ay nakikitang karumihan, kasalanan sa aming puso't isipan, ito nga po inyong ipagpatawad. Kami nga po inyong linisin, maging malinis na sidlan ng inyong salita, Panginoon. Dalangin nga po namin na kayo nga lang po bigyan namin ng kapurihan sa gabing ito sa aming pag-aaral ng inyong salita. Lord, pagpalain nyo nga po ang bawat isa. Ganun na nga rin po ang inyong tagapagsalita. Panginoon, bigyan nyo kami ng humble heart, mababang puso na handang magpailalim sa inyong makapangyarihan na salita sa gabing ito. Muli, pagpalain nyo nga po kami tulungan sa gabing ito sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli, magandang gabi po sa bawat isa. At salamat sa Panginoon. At syempre sa ating pastor na muli makatayo po sa likod ng pulpitong ito. Amen? So, meron lang po ako sa inyo i-share na tawag dito. Ito po ay shinare ng aming area manager sa mga facilities officer. So, meron daw tinatawag na automatic thinking and meron tinatawag na critical thinking na tinatawag. Ang automatic thinking, ang umiiral sa kanya is decision. First is the decision, second is conclusion, and then the clarity. Pag ganun, yung automatic thinking, ito yung tinatawag na weak foundation for decisions. Less time getting clear and more time needed for decisions. Which is normal po sa mga tao, di ba? Pag merong mga problema, pag merong mga kumbaga nagdi-decision tayo agad. Di ba? Kumbaga yung clarity, kumbaga meron na tayong decision, conclusion, pag natataranta ang isang tao, pag natatakot. 'Di ba? Kumbaga yung clarity wala. Pero ito po yung critical thinking na tinatawag. Yung critical thinking, ito daw yung strong foundation for decisions, more time on getting clear, and less time needed for decisions. So, papaano naman ang kanyang pag-iisip? Una muna, clarity, and then conclusion, and then decision. Di ba? So, yun po yung gusto kong i-share. Kumbaga, yun po kasi yung nakita ko dito na tawag dito, yung decision o yung nung pinadala po ni Moses yung 12 spy. Meron po kasing hindi siya dalawang tao, kumbaga dalawang grupo na nagkaroon ng negative at positive decision sa pinagawa ni Moses sa kanila. Amen? So, the title of our message tonight is As Joshua and Caleb, when faith speaks louder than fear. As Joshua and Caleb, when faith speaks louder than fear. Amen? Ang kwento po na ito ay nangyari pagkatapos po iligtas ng Diyos ang Israel mula sa pagkaalipin po ng Egypt. Nakita nila na ang kapangyarihan ng Diyos, ang paghahati, di ba, ng Red Sea, ng dagat, ang pagbibigay ng mana, hindi sila ginutom ng Panginoon, at ang paggabay po sa kanila sa wilderness, di ba? Ni kahit po yung lilim na tinatawag, binigyan po sila ng Panginoon, mga kapatid. Ngayon, nasa hangganan na po sila ng Promised Land. Kumbaga, malapit na po sila. Ang lupang matagal nang ipinangako ng Diyos sa kanila. Ngunit bago sila pumasok, inutusan ni Moses ang 12 spies upang siyasatin ang lupain. Siguro po, yung iba, alam nyo na tong kwento na ito, sa mga baguhan, isbasahin nyo lang po. Yun po yung binasa natin sa Numbers chapter 13 and 14. Sabi po rito, hindi para
Ngunit bago sila pumasok, inutusan ni Moses ang 12 spies. Hindi para alamin kung ibibigay ba ng Diyos ang lupain. So yun po ang klaro dito mga kapatid. Kumbaga pinadala po sila sa promised land, hindi para alamin kung talaga bang ibibigay yun ng Diyos. Which is pangako po talaga yun ng Diyos sa mga Israelites mga kapatid. Dahil ipinangako na po ito sa kanila. Ang layunin ay makikita kung paano sila maghahanda sa pagpasok. Yun po ang layunin ni Moses po dito. Kasi nabasa po natin sa verse 29, kung hindi ako nagkakamali, kumbaga sinabi po dun nung 10 spies kung ano yung mga madadaanan nila. Yung Amalekites, yung Hittites, yung dito yan, matatagpuan, dito yan. So, yun po yung dahilan mga kapatid. Andun po yung preparation o paghahanda na tinatawag. Pagbalik nila matapos ang 40 days, iisa ang kanilang nakita. Ang 10 spies, ano ang nakita? Di ba? May magandang lupain. Ano po yun? May maraming honey and milk. Same lang. Sinabi din po yun ng 10 spies at ni Joshua at ni Caleb. Same po sila mga kapatid. Wala pong pinagkaiba kung ano yung nakita nila, 'di ba, sa promised land, nakita din naman nung dalawa. So ito po 'yan mga kapatid. Ang lupain ay tunay na mabuti at mabunga. Ngunit magkaiba ang naging interpretasyon nila. Ang 10 spies ay nagsabi, hindi natin sila kaya. 'Di ba? Mas malakas sila kaysa sa atin. 'Di ba? Yun po yung sinasabi ko kanina mga kapatid, kaya binigay ko po yung automatic thinking and critical thinking mga kapatid. Kumbaga tayo naman as a Christian, ano ba yung unang pumapasok sa isip natin pag umaharap tayo sa problema? 'Di ba? Nagdidesisyon ba tayo agad o nananalangin tayo? Kasi it's tawag dito, it's matter of yung kalakasan po natin sa pananampalataya. Kaya meron tinatawag na weak foundation at strong foundation mga kapatid. Doon natin makikita kung gaano kalakas ang ating pananampalataya tulad po ng pag-aaralan natin, 'di ba, sa gabing ito. Ang 10 nagsabi, hindi natin kaya. Sabi nga sa 31, but the men that went up with him said, we be not able to go up against the people, for they are strong than we. Ngunit si Joshua at si Caleb ay nagsabi, tayo ay umakyat agad. Di ba? Nakita niyo yung kumpiyansa na meron sila. Tayo ay umakyat agad. Angkinin natin ito sapagkat kaya natin itong lupigin, mga kapatid. So sabi nila, tara, puntahan na natin agad. Di ba? Kaya natin sila. Yung sinabi naman ng 10, wala. Malalakas sila, hindi natin kaya. Di ba? So parang nakaraan, yung kay David at Goliath, mga kapatid. Di ba? Ang laki niya. Sabi po sa verse 30, and Caleb stilled the people before Moses. Kumbaga, nung nagsasalita yung mga 10, biglang umentra si Caleb. Di ba? Kumbaga, nakita niya kung paano kasi in front of, not only sa harapan po ito ni Moses, kumbaga in the congregation or company of Israel, mga kapatid. Kumbaga, buo po ito mga kapatid, naririnig po ng mga Israelites kung ano po yung sinasabi ng 10 spies at ni Joshua at ni Caleb. Kumbaga, kung merong nakakaramdam na ng takot dito, hindi lang yung 10, hindi lang si Joshua, hindi lang si Caleb, hindi lang si Moses, kung hindi yung buong Israelites, mga kapatid. Di ba? Kung meron pong nangangatog ang tuhod dito, mga kapatid, hindi lang po yung 12 spies na nakapunta sa lupain. Dahil ayon sa kwento, ganun pa naman ang mga tao pag nagkwento. Di ba? Kumbaga, sa kwento pa lang, ayaw mo na. Di ba? Sa kwento pa lang, talunan ka na, patay ka na. Di ba? Kaya paano pa tayo lalaban? Sa kwento mo pa lang, talo na tayo. Di ba? Parang ganun mga kapatid. And Caleb stilled the people before Moses and said, let us go up at once and possess it, for we are all well able to overcome it. Pero pareho ang nakita, pero magkaiba po ng pananaw, mga kapatid. Marahil ito rin ang kalagayan o laban na meron po tayo, mga kapatid. Hindi laging ang takot ang problema. Ang problema ay kapag ang takot ang naging boses na sinusunod na po natin. Di ba? Kaya nga tawag dito,
ang takot ay natural na emosyon, mga kapatid. Lahat tayo ay nakakaranas po nito. Ngunit hindi ito dapat ang maging leader ng ating mga desisyon. Maraming beses inilalagay tayo ng Diyos sa mga sitwasyon na mas malaki kaysa sa ating kakayahan upang matutunan nating magtiwala sa Kanya. Why? Kasi ang sabi po sa Biblia, wala pong ibinigay na pagsubok sa atin ng hindi kaya ng ating pananampalataya. Ang gusto lang makita ng Diyos sa atin, mga kapatid, is ilagay natin ang ating pananampalataya sa Kanya. Huwag sa ating mga sarili. Yes, kaya natin by the grace of God, mga kapatid, dahil sa pananampalataya natin sa Panginoon. Ganito ang nangyari sa Israel. Nasa harapan na nila ang promised land. Mga kapatid, nakita nila ang kapangyarihan ng Diyos sa Egypt, sa Red Sea, sa ilang mga kapatid. Ngunit nang makita nila ang mga higante, nahati po ang kanilang sagot. Di ba? Yung 12 spies na nagpunta po dun sa promised land, nahati po yon. Hindi po sila iisa ng sagot. Di ba? Parang ganito yan eh. Kumbaga, nung kami ay young people, pagka merong pinapatrabaho si Pastor Ryan, kailangan pag sumagot ka, kailangan hindi negatibo. Kailangan hindi yung, Pastor, hindi natin kayang gawin. Di ba? Kailangan, andun pa rin yung pananampalataya na kaya nating gawin. Di ba? Kasi merong solution, kaya nga merong tinatawag na solution eh. Sa bawat problem, merong solution. Di ba? Merong mga kayang gawin, mga kapatid. Iyan po yan, mga kapatid. Pag merong pinagawa, dapat ang leader, ang inaasahan niya yung positibo. Oo, mahirap, pero wala ba tayong kayang gawin? Di ba? Kaya nung sinend po ni area manager to, kasi kami po ay tawag dito nasa field. So, ang hawak po namin is mga equipment, maliban po sa mga resident complaint. Yan po yan. Ito po yan. Kaya prina-practice ko po ito sa tao. Pag, sir, meron tayong problema, bumigay yung motor. So, ano ang assessment mo? Hindi ako agad yung natataranta, pambira. Pumutok na naman yung motor. Bumigay na naman yung fire pro natin. Gagawa na naman ako ng IR. Di ba? Ng incident report. Nung una, ganun ako natataranta ako Pero nung sabi ko, hindi na dapat. So, yun mga kapatid. Kumbaga, tawag dito, naalala ko yung nung kami ay young people, pagka merong pinapagawa sa amin si Pastor, kailangan, si Kuya Ryan dati, kailangan, mahirap siya, pero ano yung kailangan nating gawin? Di ba? Kumbaga, yun ang inaantay ni Moses, mga kapatid Oo, malalaki sila. Di ba? Malalakas sila. Pero nakalimutan nyo, meron tayong Diyos. Di ba? Nilagpasan nga natin yung may mga kabayo, may mga chariots. Di ba? Mga kapatid, makita natin, umabot nga tayo sa 10 years. Di ba? Kala natin, mission lang tayo. Kala natin, 1 taon lang tayo, 2 taon lang tayo. Yan ang ipinapanalangin ng iba. Yan ang inaasahan ng iba. Pero by the grace of God, mga kapatid, di ba, sa biyaya lang po ng Panginoon, mga kapatid, ang 10 ay pinakinggan ang takot. Ngunit sina Joshua at Caleb ay pinakinggan ang Diyos, mga kapatid. Pareho ang nakita nila, pero magkaiba ang kanilang pinaniniwalaan. At dito natin makikita ang katotohanan, hindi laging nawawala ang takot kapag may faith. Pero kapag buhay ang faith, mas malakas ang tiwala kaysa sa takot, mga kapatid. Kaya nga sabi ng ating sub-team, di ba? Fear thou not. Alive in faith, dead in fear, mga kapatid. Ang faith ay hindi kawalan ng takot. Ang faith ay pagpili na magtiwala sa Diyos kahit naroroon pa rin ang takot, mga kapatid. Kasi hindi nawawala yan. Manginginig ka talaga para pag maglalaro ka ng basketball, pagliga, andyan ang takot, manginginig yung tuhod mo. Pero dahil pagka nag-buzzer na, yung 5 minutes warm up at mag-i-start na, kailangan mong tumayo at lumaban. Di ba? At pag nailakad mo na yon, pag ongoing ka na sa play, makikita mo mawawala na yan. Kasi hindi nawawala ang takot, andyan talaga yan. Kahit si Jesus Christ, mga kapatid, nakaramdam, kaya nga siya umiyak ng dugo. Di ba? Kumbaga yung takot andon, kaya nga sabi niya, Lord, kung pwede lang lumagpas yung saro na to. Kumbaga ayaw niya rin, alam niya mahihirapan siya. Mga kapatid, kasi nga 100% man siya, hindi po siya nandaya.
Di ba? Kung papaano tayo binigyan ng Diyos ng emosyon ng takot, naramdaman niya rin po yun. Pero siya ay nagtiwala sa Ama. Why? Kasi may plano siya eh. May plano po ang Ama sa kanya, mga kapatid. At ngayong gabi, tanungin natin si Joshua at si Caleb, mga kapatid. Di ba? When faith speaks louder than fear, mga kapatid. Number 1 po natin, how can faith speaks louder than fear? Fear magnifies the problem. Faith magnifies God, mga kapatid. In 31 and 33, yan po ang sabi doon, ang 10 spy sa hindi nagsinungaling. Totoong may mga higante sa lupain, which is true. Yun po ang mababasa natin sa verse 31 hanggang 33. Ang problema ay kung papaano nila ito tinitignan. Sinabi nila, there we saw the giants, and we were in our own sight as grasshoppers. Una pa lang kasi yun, na ang tingin nila sa sarili nila, maliit na eh. Di ba? Kumbaga, para na silang simot-simot. Alam mo yung simot-simot, yung lumilipad pag maliwanag. Ang simot-simot kasi kung asan ang maliwanag, andun yan. Kaya pagkagabi, o-open nyo na ilaw sa labas para hindi sila pumunta rito sa loob. Di ba? Parang ganon, simot-simot. Di ba? Grasshoppers. Yun na agad ang tingin nila, mga kapatid. Grabe, no? Kumbaga, kung papaano sila iniligtas ng Panginoon. Di ba? Kung papaano sila, tawag dito, ginabayan ng Panginoon. Pero, ano pa lang yun, kumbaga, nag-sightseeing pa lang sila noon. Di ba? Parang, ano nga kayo, maghanap nga kayo ng pwede nating upahang, Di ba? Ganyan dati, upahang, maano natin na worship place. Wala, pastor, ang mamahal. Di ba? Ganun agad, di ba? Ang mamahal. Di ba? Nakaisang ikot pa lang. Di ba? Mahal agad. Di ba? Makikita natin, mga kapatid. Kung ba, tawag dito, kung umpisa pa lang, negatibo na agad tayo, wala na. Talo na po talaga tayo. Di ba? Kaya nga meron tinatawag ang mga unsaved na kumpiyansa eh. Di ba? Meron tinatawag na tiwala ka lang. Di ba? Hindi mo pa alam kung saan papunta yung tiwala nila. Di ba? Pero tayo alam natin. Di ba? Na meron tayong pinagkakatiwalaan, mga kapatid. Pero ang mga unsaved, pag nagsabi ng ganon, talagang makikita mo, tiwala talaga sila. Tiwala ka lang. Di ba? How much more sa atin, mga kapatid? Di ba? Dapat hindi tayo magpatalo sa ganitong kaisipan. And there were so the giants. Yes, nakita nila. Kahit si Moses at si Caleb, nakita nila, malalaki nga naman. The sons of Anak, which come of the giants, and we were in own sight as grasshoppers, and so we were in their sight. Bago pa sila naging tipaklong sa paningin ng kaaway, naging tipaklong muna sila sa sarili nilang isip. Kasi hindi naman yun ang iniisip ng mga giant eh. Di ba? Malay ba nila kung sino sila? Di ba? Pero dahil yun agad ang pananaw nila, wala na. Maraming beses ganun din tayo. Hindi tayo natatalo dahil malaki ang problema. Natatalo tayo dahil mas pinalaki natin ang problema kaysa sa kapangyarihan ng Diyos. Wala, hindi ko talaga kaya to. Ang hirap na ito. Di ba? Call a friend agad. 911 agad. Di ba? Ganun agad tayo, hindi agad tayo tumatawag sa Diyos, mga kapatid. Kumbaga meron na tayong ibinigay na kumbaga meron na tayong access. Nung tayo ay naging anak ng Diyos, nagkaroon po tayo ng access para para pakinggan po tayo ng Diyos. Di ba? Bilang isang anak niya, mga kapatid. Pero wala. Kaya nga ang katotohanan, the truth is, what fills your vision shapes your decision, mga kapatid. 'Di ba? What fills your vision, kung ano yung laging tinitignan, kung ano yung lagi mong iniisip, ganyan yan, mga kapatid. 'Di ba? Yun po yung mag-shape ng decision mo. 'Di ba? Kung laging akala mo hindi mo kaya, wala na to, bibigay na to. Yan na yan. Ma-adapt mo na yan. Manghihina ka na. 'Di ba? Magiging yan na ang hindi mo lang magiging decision yan, kumbaga ikikilos mo na. 'Di ba? Kaya nga mag-ingat tayo kung ano yung lagi mong iniisip. Lalabas po yan. 'Di ba? Kasi yun ang sinabi sa salita ng Panginoon. Ano yung sabi sa Biblia? Yung abundance of the heart, the mouth speaketh, mga kapatid. Kung yan po ang lagi mong iniisip, kung yan ang lagi mong ipinapakita, lalabas at lalabas po yan. Di ba? Kaya nga sa kanila, after 40 days, siyempre, pambira, unang araw, kung ano pa sila, chest out pa sila. Di ba?
Siguro after 1 week, ayan na, lumabas na yung malaki, wala na, nanghina na. Pabumbira, baka dito, makakalusot tayo dito. Meron din mas malalakas. Wala na. Kaya nung bumalik po sila kay Moses, talagang down na down sila. Why? Kasi nga, yung panahon na nandun sila, iginugol na po nila sa takot. Kumbaga, yun na agad ang mineditate nila. Wala talaga, pre, hindi talaga natin, wala, pre, talaga natin kaya. No? Tol, wala, tol. Di ba? Parang ganun. Di ba? Hindi natin kaya. Laki niya, no? 6-footer. Pambira, kahit tumalon ako dyan, di ako makakaabot dyan, eh. Di ba? Kala niya, ang laro, ano lang, talunan lang. Di ba? Patangkaran lang. Di ba? Hindi po ganon, mga kapatid. Kapag takot ang mas pinakinggan natin, lalaki ang problema at liliit ang pananampalataya. Pero kapag ang Diyos ang tinignan natin, hindi mawawala ang problema, pero lalaki ang ating pagtitiwala. Kaya nga meron sinabi sa Bible na looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Kasi kailangan dun lang tayo lagi tumingin. Maaalala natin pag nakatingin tayo kay Jesus Christ, di ba? Yung ating faith, di ba? Siya ang author ng faith natin, mga kapatid, eh. Siya ang magdidikta ng ating pananampalataya. Ang tanong, magtitiwala ka ba? Hindi nagbago ang laki ng higante. Ang nagbago ay kung sino ang mas pinili nilang tignan. Di ba? Kasi in 40 days, pwedeng magbago ang kanilang desisyon. Di ba? Pwedeng nung nandun sila, in 20 days, magbago. Maalala nila, pambira, iniligtas nga tayo ng Panginoon sa Red Sea. Di ba? Pwedeng magbago yun. Pagbalik nila kay Moses, iisa sila ng desisyon ni Joshua and ni Caleb. Pero hindi nagbago yun. Why? Kasi doon na sila nakatingin. Doon na lang, sa kalakasan ng mga tao at sa kahinaan naman nila. Hindi nila nakita yung kapangyarihan ng Diyos sa kanilang buhay, mga kapatid. Di ba? Kaya nga sabi sa Isaiah chapter 41 verse 10, "Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God." Di ba? Kaya nga sabi ko, mga kapatid, yun pa lang. Kaya nga pag sinabi ni Pastor, lahat ng preaching hindi mo maaalala. Pero pag nakabisado mo tong verse na to, mga kapatid, pag nabanggit mo na yun, "For I am thy God." Yun pa lang, yung pananampalataya mo talagang mabubus, mga kapatid, na meron kang Diyos na nagligtas sa'yo, mga kapatid. Kasi siya ang Diyos natin. Di ba? Kailangan hindi daw po tayong mawalan ng pag-asa, mga kapatid. Di ba? "I will strengthen thee. Yea, I will help thee. Yea, I will uphold thee," mga kapatid. Yes, manghihina ka, pero tutulungan ka ng Panginoon. Di ba? Kaya nga sabi niya, "With the right hand of my righteousness." Kung paano inangat si Peter, kaya din pong gawin ng Diyos sa atin yon. Di ba? Kung paano sila niligtas sa Red Sea, kaya din po silang iligtas para makapasok po sila saan? Sa Promised Land, mga kapatid. Yun kasi yung mahirap, mga kapatid, pag nag-focus na po talaga tayo saan? Sa takot. "What time I'm afraid?" Sabi sa Psalm chapter 56 verse 3, "What time I'm afraid, I will trust in thee." Di ba? Isipin nyo na lang, mga kapatid, itong illustration na to. Ang isang bata na natatakot tumawid sa madilim na lugar. Habang nakatingin siya sa dilim, parang lahat ay nakakatakot at parang may panganib sa bawat sulok. Which is true. Pag madilim, yun talagang iisipin mo, lalo pag may bata ka. Kaya nga tayo, di ba, kami sa probinsya, pagkahiwalayan na ng mga barkada ay madilim sa daan. Titignan mo muna kung nakauwi na yung barkada mo, sabay tatakbo ka. Why? Kasi hindi mo alam kung sino biglang lalabas, eh. Di ba? Kasi nga, madilim. Wala kang nakikita, mga kapatid. Ibig sabihin, merong panganib na pwedeng mangyari. Pero nang hawakan siya ng kanyang ama at sabihin, "Anak, kasama mo ko." Di ba? Halimbawa, may isang batang ganon, tapos hinawakan siya. Siyempre, ikaw bilang isang anak, yung takot mo, maiibsan. Why? Kasi alam mo, meron ka ng kasama. Merong nakahawak sa kamay mo. Amen? Hindi nawala ang dilim, pero nawala ang takot dahil mas naging aware siya kung sino ang kasama niya. Ganon din ang faith, mga kapatid. Hindi laging inaalis ng Diyos ang higante agad. Pero ipinapaalala niya na hindi tayo mag-isang haharap dito. Di ba? Hindi nawala ang dilim. Yung bata, lalakad pa rin siya sa dilim. Pero nawala yon kasi alam niya nga, meron na siyang kasama. Amen.
Di ba yung problema natin hindi rin nawala. Pero mas panatag tayo, why? Kasi alam natin hindi tayo iwan ng Diyos natin. Amen, mga kapatid? Kaya nga, fear changes our perspective, mga kapatid. Ang takot ay hindi laging binabago ang sitwasyon. Binabago nito ang paraan ng ating pagtingin sa sitwasyon, mga kapatid. Kasi ang sitwasyon yan, hindi nagbabago yan. Di ba? Madalas tayo lang ang nagpapabago sa sitwasyon. Kapag takot ang nangibabaw, lumalaki ang problema at lumiliit ang Diyos sa ating paningin. Ngunit kapag faith ang nangingibabaw, hindi nawawala ang higante, mga kapatid. Mas nakikita lang natin na mas dakila ang Diyos kaysa sa anumang higante na ating kinahaharap. Di ba? Kaya nga sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7, "For we walk by faith, not by sight." Nung pinadala yung mga spies dun sa promised land, mga kapatid, kilala na natin kung sino'y lumakad ng wala sa pananampalataya at lumakad ng merong pananampalataya. Nakita natin yung 10 spies, nakita natin they walk not by faith but by sight. Why? Kasi hindi sila nakatingin sa Panginoon. Nakatingin sila kanino? Saan? Sa mga higante, sa mga anak ni Ni anak. Doon nagsimula yung kanta ni sa anak. Di ba? Makikita natin, mga kapatid, kapag ang takot ang nangunguna, nakabase tayo sa nakikita. Pero ang pananampalataya ay nagtitiwala sa ginagawa at pangako ng Diyos kahit hindi pa natin nakikita ang resulta. Ano ang kumpiyansa ni Caleb? Tara, akyatin natin. Kaya natin yan. Di ba? Makikita natin yung kumpiyansa niya, mga kapatid, ha? Wala pa sila sa laban. Yung isang panig, wala pa sila sa laban, talo na. Pero yung dalawa, isipin mo, 10 yun, ito 2, pero yung 2, wala pa sila sa laban, pero feeling nila, panalo na sila. That's faith, mga kapatid. Di ba? Yun nga yung ating kaligtasan, eh. Meron tayong faith na pag namatay tayo, sa langit tayo pupunta. Why? Kasi dahil sa ginawa ni Jesus Christ, mga kapatid. Ganon din po si Joshua at si Caleb. Makakapunta sila sa promised land, hindi dahil sa kanila. Makakapunta sila sa promised land dahil sa Diyos nila, mga kapatid. Diba? So, ibig sabihin, malalagpasan natin yan, hindi dahil sa atin. Malalagpasan natin yan, matatalo natin yan, dahil sa Diyos po natin. Diba? Yun po yung makikita natin, mga kapatid. Advice, do not let fear interpret your situation. Let God's promises shape how you see your circumstances, mga kapatid. Di ba, wag nating hayaan na yung takot ang mag-interpret ng sitwasyon na meron po tayo. Hayaan po natin ang pangako ng Panginoon, ang panghawakan po natin sa bawat sitwasyon na meron po tayo, mga kapatid. Kung paano pinanghawakan ni Joshua at ni Caleb, kasi promised land nga eh. Ipinangakong lupa sa kanila ng Diyos. Ibig sabihin, ano pa man ang mangyari, yun ang pangako ng Panginoon na mapapasa kanila yon. Yun po ang pinanghawakan ni Joshua at ni Caleb, mga kapatid. Dapat ganun din po tayo, mga kapatid. Hayaan natin na ang pangako ng Panginoon ang mag-shape, di ba, sa sitwasyon na meron po tayo. Di ba? Hindi yung mga higante sa harapan po natin, mga kapatid. Fear changes our perspective. Faith reminds us of God's power, mga kapatid. In Jeremiah chapter 32 verse 27, "Behold, I am the Lord, I am the Lord, I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything too hard for me?" Di ba, makikita natin, mga kapatid, ang sabi ng Diyos, meron bang mahirap sa akin? Ang faith ay hindi pagtanggi sa problema. Ito ay pagpapaalala na walang sitwasyon na mas malaki kaysa sa Diyos, mga kapatid. Di ba? Hindi naman ibig sabihin, may faith ako, lalagpas yung problema na yan. Hindi po, mga kapatid. Di ba? Andyan yung problema, pero yung faith mo, malalagpasan mo yan kasama ng Diyos, mga kapatid. Hindi yung faith po ni Caleb at ni Joshua. Di ba? Hindi po yun yung faith na aalisin niya yung mga higante at yung mga ibang malalakas na tao doon. Hindi po. Kumbaga yung faith nila, kaya nilang lagpasan yan, mapuntahan lang nila yung pangako ng Panginoon sa kanila. Ganon din po sa atin, mga kapatid. Kaya mo yan, kaya ko yan, hindi dahil aalisin ng Panginoon. Di ba?
Kumbaga, hindi dahil sasamahan ka ng Panginoon. Eh di sana pinatay na lang ng Panginoon yung leon kay Daniel. Kaya naman gawin ng Diyos yun eh. Eh di sana yung apoy doon pinatay na lang ng Diyos. Hindi ba? Kayang gawin ng Diyos yun, pero hindi yun kasi ang kanyang pangako. At hindi natin makikita ang kapangyarihan ng Diyos sa bagay na yun. Di ba? Hindi natin may exercise yung pananampalataya natin, mga kapatid. Kaya tayo nilalagay ng Panginoon, di ba, sa sitwasyon na yan, mga kapatid. Di ba? Kaya nga advice natin, when fear comes, do not ask first, how big is my problem? Dapat hindi ganyan. Ask instead, how great is the God who is with me? Di ba? Yun dapat, mga kapatid. Hindi agad pagka pumasok yung takot, ang tanong natin agad, ang bira, gano'n ka, ang laki naman ng problema ko. Ganon agad tayo eh. Di ba? Parang nung pagpunta ng mga spies dun sa promised land, yun agad ang nakita nila. Pambira, ang laki pala ng mga kalaban namin. Di ba? Ganon agad, talo agad. Di ba? Pero ibahin nyo po si Joshua at si Caleb, mga kapatid. Kaya nga ang sabi ng merong binanggit dito ang Panginoon sa 14 verse, kung hindi ako nagkakamali, sa I think verse 24, yung sinabi niya doon, nakita niya yung kakaibang espiritu ni Caleb. So ibig sabihin yung faith. Tingnan niyo, mga kapatid. 14, I think 20, ito, verse 24 nga. But my servant Caleb, because he had another spirit with him, and hath followed me fully, him will I bring into the land whereinto he went, and his seed shall possess it. Di ba? Hamakin mo yung pagka mayroon ka talagang kasamang ganyan, yung malakas yung kumpiyansa. Di ba? Masarap kasama yung mga ganyan, yung tipong mga positibo. Di ba? Kaya nga, dapat doon tayo sumama kung gusto nating mawala ang ating takot. Huwag kang sumama sa matatakotin. Di ba? Gusto mong sumama sa tawag dito sa marunong manampalataya, sumama ka sa marunong manampalataya. Huwag kang sumama sa puro negative. Layan. Huwag dyan, puro adik tao dyan, huwag tayo mag-soul winning dyan. Di ba? Ganun agad. Di ba? Huwag dyan. Hirap dyan. Di ba? Adik yan, tignan mo, puro tatuan. Di ba? Pero meron kang makikita sa ibang church, meron silang nawiwin, may tato. Why? Kasi nga, siga siya dati. So meaning, kung kayang iligtas ng Panginoon yung walang yung mabait, ililigtas niya rin yung siga. Di ba, mga kapatid? Kailangan ganun tayo dapat pagdating sa gawain ng Panginoon. Kung negatibo ka sa inyo, wag mo dalhin sa gawain ng Panginoon. Kasi yan ay unbelief, mga kapatid. Yan ay kawalan ng pananampalataya sa harapan ng Panginoon. Di ba? Dumagdag ka pa sa 10, naging 11 na kayo. Di ba? Pag nandamay ka pa, naging 12 na kayo. O, 12 spy na talaga. Di ba? Negative nga lang, mga kapatid. Di ba? Kaya kapag meron tayong mga problema, ang unang tanong natin, hindi dapat gaano kalaki ang problema ko. Hindi. How great is the God who is with me? Di ba? Pag tinanong mo yon, wala na. Sobrang great ng Diyos na meron po tayo, mga kapatid. Amen? So fear magnifies problem and faith magnifies God. Number 2, fear stops progress. Faith moves forward, mga kapatid. Pagkatapos marinig ang ulat ng 10 spies, natakot ang buong Israel. Imbis na lumakad papunta sa pinangakong lupain, gusto nilang bumalik sa Egypt. Ano ang sabi nila? 14 verse 1. And all the congregation lifted up their voice. Kaya nga sabi ko, mga kapatid lifted up their voice and cried. Di ba? Kumbaga, nagwala na sila dito, nagsisigaw na, hindi po sila umiyak dito And the people wept that night. Ngayon po, umiyak po sila nun. And all the children of Israel murmured against Moses and against Aaron. Yung mga Israelites hindi na natapos mag-murmur sa Lord, no? Di ba? Talagang ongoing talaga sila Kumbaga, talagang sobrang tigas talaga ng tawag dito. Kaya nga, hindi rin naman sila nakapasok, di ba? Kaya mahirap, mga kapatid. Kaya maging mabait po tayo. And the whole congregation said unto them, would God that we had died in the land of Egypt, or would God he had died in this wilderness? And wherefore the Lord brought us unto this land to fall by the sword, that our wives and our children should be a prey?
Were it no better for us to return into Egypt? Grabe, no? Hamakin mo, wala pa naman sila doon. Narinig lang nila yon. Di ba? Kumbaga, tawag dito, sobrang naging talunan na talaga sila, mga kapatid. Grabe yung nadalang takot nung 10 spies sa kanila. Di ba? Isipin nyo na lang kung naging positibo lang sila, no? Di ba? Kumbaga, makikita natin dito talagang yung influence talaga, mga kapatid. Kaya mag-iingat din po tayo, mga kapatid. Pag alam mong negatibo ka, huwag ka nang manghawa. Di ba? Pag alam mong bad mood ka, huwag ka nang manghawa. And they said one to another, let us make a captain and let us return into Egypt. Di ba? Grabe, no? Pambira yan. Magbobotohan pa sila. Di ba? Kukunin pa nila, maghahanap pa sila ng isang captain na mamumuno sa kanila. Ayaw na nila kay Moses. Kasi akala nila, nilabas sila ni Moses para patayin lang sa Egypt. Di ba? Kahit may mahirap doon, nakakakain naman daw sila. Di ba? At least alam nila, wala silang kalaban, hindi sila papatayin. Makita natin, mga kapatid. Nakakatawa isipin, mas pinili nilang bumalik sa nakakatawang isipin, mas pinili nilang bumalik sa alipin kaysa sumulong sa pangako ng Panginoon. Di ba? Madalas ganyan tayo pag talagang down na down ka na, mas pinipili natin mag-backslide na lang eh. Di ba? Alam mong inalis ka na ng Panginoon sa buhay na yan. Alam nyo ba, mga kapatid, tawag dito kung matagal ka ng Kristiyano at marirealize mo lang, yung dating hindi ka Kristiyano, pag naging Kristiyano ka, nag-backslide ka, mas malala ka. Mas malala, mga kapatid. Di ba? Yun po ang nauobserbahan, mga kapatid, ha? Di ba? Yun yung observation ko, ha? Di ba? Mas malala talaga. Di ba? Kasi wala, mapapariwara ka na talaga. Kung ligtas ka, hindi na kayang hindi ka na mapupunta ng impyerno, hindi ka na mapapahamak. So ang gagawin ng kaaway sa'yo, magiging pariwara ang buhay mo. Mas magiging worse ka kung sino ka dati nung wala kang Jesus Christ. Di ba? Yun po yan, mga kapatid. Makikita natin, mga kapatid, tawag dito, pero minsan ganun din tayo dahil sa takot, humihinto tayo saan? Sa panawagan, sa calling. Mahirap. Dahil sa takot, hindi tayo sumusunod sa ipinapagawa ng Diyos. Pastor, ayoko na. Hirap talaga eh. Hindi ko na kaya. Di ba? Wala pa naman siyang ginagawa. Di ba? Dahil sa takot, mas pinipili natin ang komportable kaysa sa plano ng Panginoon. Di ba? Yung comfort zone na tinatawag. Ang fear hindi laging nagpapastop. Minsan, pinapabalik tayo. Di ba? Hindi ka lang nag-stop. Minsan, hindi ka na nag-move forward. Di ba? Kung hindi, bumabalik ka na. Di ba? Sa dapat hindi mo balikan. Pero ang faith ay sumusunod kahit hindi pa nakikita ang buong resulta. Yun ang faith. Pambira, kahit di mo nakikita ang resulta, pero dahil meron kang pananampalataya, go ka lang. 'Di ba? Ang isa sa ganyang example, mga kapatid, ang buhay ng mga pastor, kasi hindi naman nila alam kung paano kikilos ang Diyos sa gawain. 'Di ba? Pero meron silang faith sa Panginoon na magtatapat lang sila, and then makikita nila ang Diyos talaga ang magdadagdag, ang Diyos ang magpapalago. Kasi kung sa kakayahan lang ng tao, wala po tayong kayang gawin. 'Di ba? Pero dahil po yun sa biyaya ng Panginoon, mga kapatid. 'Di ba? Parang si Moses, nagtiwala na lang siya sa ano kaya niyang gawin doon kung pagtulungan pa siya. 'Di ba? Kung bugbugin kami ng higante, di ko na lang bugbugin namin. 'Di ba? Pero nagtiwala siya sa Panginoon, mga kapatid. Yun lang talaga ang kaya nating gawin, mga kapatid. 'Di ba? Makikita natin that now faith, sa Hebrews 11:1, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen, mga kapatid. 'Di ba? Na ang pananampalataya, mga kapatid, ay ang tunay na pananampalataya ay paniniwala sa mga bagay na hindi natin nakikita. Kasi hindi pa naman talaga nakikita ni Joshua at ni Caleb na natalo na nila yung mga kalaban. Pero yun ang faith nila sa Diyos nila, mga kapatid. Amen? Katotohanan is, fear keeps you where you are. But faith moves you toward where God wants you to be, mga kapatid. Di ba? Ang fear, mga kapatid, fear keeps you where you are. Kumbaga, diyan ka na lang.
Pag natakot ka, di ba, mapapansin mo, hindi ka nakakagalaw. Andun ka na lang, nangihina ka. Wala kang hindi ka na nakakapag-isip, nanlalambot yung tuhod mo, para kang babagsak. Di ba? Pero ang pananampalataya, ibahin nyo mga kapatid. But faith moves you toward where God wants you to be, mga kapatid. Kumbaga, pag ikaw ay nanampalataya, talagang dadaling ka ng Diyos kung saan kanya dapat, kung saan kanya gusto dalhin, mga kapatid. Di ba? Ganun ang ginawa nila Joshua at ni Caleb. Gusto silang dalhin ng Panginoon sa promised land at yun ang kanilang pananampalataya. Ganun din dapat tayo. Gusto natin makalabas dyan, yun din ang ating faith. Kasi kung ikaw mismo bumitaw ka na, di ba, palabas lang yung pananampalataya mo, binibigkas mo lang pag naiisip mo, dapat hindi. Every day. Di ba, Lord, tulungan mo ko. Lord, help me. Di ba? Ganun dapat tingin nyo. Naging ganun ba ang desisyon ni Joshua at ni Caleb sa isang araw? Hindi. In 40 days na nandun sila, nananalangin sila malamang sa Panginoon. Di ba? Kumbaga, talagang yung takot andyan, pero mas tinitignan nilang mas malaki ang Diyos na meron sila. Baka yun ang kulang sa atin, paglapit at pagtawag sa Diyos na meron po tayo. Minsan ang tunay na pagsunod ay minsan ang tunay na pagsunod ay may kasamang uncertainty, pero may kasamang presensya ng Diyos, mga kapatid. Di ba? Isipin, dito yung illustration na to. Isipin natin ang isang tao na gustong tumawid sa tulay. Habang nakatayo siya, di ba, pagtatawid ka lalo pag alam niyo, hindi yung tulay na na daanan ng sasakyan. Meron kasi mga tulay sa probinsya, yung mga hanging bridge na tinatawag. Sa amin naman, meron kaming tinatawag sa probinsya, yung tulay lang namin, kawayan. Di ba? Minsan pa nga nagtatanim kami ng sibuyas, di ba? Pag ang matatanda, pag ang nauna, sabi nila, ay, wag ka sumunod sa akin kasi baka babagsak tayo. Ganyan yan eh. Sa Ilocano naman, di ba? Matitinis ang na Ilocano eh. Minsan pinagtripan namin ng barakada namin. Sumabay kami, puso, bumagsak talaga. Buti na lang kamo, yung parang ilog, hindi malalim. Kumbaga, pero grabe, galit na galit talaga siya. Pamaki mo, talagang nabiyak yung kawayan. Di ba? Tingnan nyo ito mga kapatid. Isipin ng isang tao na gustong tumawid sa tulay. Habang nakatayo siya, iniisip niya lahat ng posibleng mangyari. Baka bumigay, baka mahulog, di ba? Baka hindi kayanin kasi mabigat ka na. Kasi unang daan mo, 30 kilos ka lang. Nung sumunod, 50 ka na. Siyempre, may pangamba ka na. Di ba? May kasama ka pa. Di ba? Makikita natin dito, kaya tawag dito, ganun ang isipin ng isang tao na gustong tumawid. Pag pinangunahan ka ng takot, mga kapatida, pag yun ang inisip mo, baka bumigay, baka mahulog, baka hindi kayanin, ang mangyayari dyan, hindi ka natatawid. Why? Kasi may takot ka na eh. Lalo pag nakita mo, pamira, luma na to. Ikot na lang siguro ako kahit mas malayo. Di ba? Why? Kasi takot ka na eh. Di ba? Ang problema, habang hindi siya gumagalaw, hindi rin naman siya nakakarating. Di ba? Hanggat di mo sinusubukan yan, nakita mo, dinadaanan naman, pero nung ikaw na, butik gumigewang parang alanganin Pero habang hindi ka hindi mo siya sinusubukan, walang nangyayari. Di ba? Ganito rin ang fear, mga kapatid. Hindi nito kailangan sirain ang pangarap mo. Kailangan lang nitong patigilin ka sa Christian life mo. Ang ibig ko sabihin, hindi nito kailangan sirain ang Christian life mo. Kailangan lang nito patigilin ang Christian life mo. Kasi ang takot, mga kapatid, ikaw mismo, sa sarili mo, di ba, ang fear, papahintuin ka lang yan. Pero pagka hindi ka gumalaw, ikaw na mismo ang sumisira sa Christian life mo. Di ba? Yun lang yan. Pero ang faith ay isang hakbang ng pagsunod kahit hindi pa kita ang buong daan. Di ba? Minsan nga, kaya ko to pero pipikit lang ako. Faith yun. Di ba? Kaya ko to. Di ba? Pipikit lang. Lalo pag malapad, kaya ko yan. Yun yan, mga kapatid. Ano ang makikita natin dito? Fear makes us go backward, mga kapatid. Alam nyo ang takot? Papabalikin tayo niyan. Fear ye not. Stand still and see the salvation of the Lord. Exodus 14:13. Noong natakot ang Israel, di ba, sa harap ng Red Sea, gusto nilang bumalik sa Egypt. Pero nung pinaalala ng Diyos na ang takot ay hindi dahilan para umatras, ito ay pagkakataon para makita ang pagliligtas ng Diyos, mga kapatid. Advice, do not let fear lead you back to places God already brought you out of, mga kapatid. Diba? Do not let fear lead you back to places
God already brought you out of, mga kapatid. Huwag nating hayaan na yung takot ang magbalik po sa atin, di ba? Saan? Sa lugar na kung saan inalis na tayo ng Panginoon. Ang fear, ganun po yan. Di ba? Ibabalik ka na talaga. Parang sila, balik na lang tayong Egypt. Di ba? Why? Kasi natakot na sila sa kanilang kaharap, sa kanilang kahihinatnan o haharapin, mga kapatid. Di ba? Kaya ang fear, mga kapatid, papabalikin po tayo niyan. Fear makes us go backward. Faith chooses obedience over comfort, mga kapatid. Amen. Be strong and of a good courage, for the Lord your God will be with you wherever you go, mga kapatid. Di ba? In Joshua chapter 1 verse 9, ang sabi po doon, be strong and of a good courage, mga kapatid. Ang faith ay hindi naghihintay na maging komportable ka bago ka sumunod. Sumusunod ito dahil nagtitiwala ito sa Diyos, mga kapatid. Di ba ang faith, mga kapatid, hindi yan nag-aantay ng ganito. Parang hindi mo pwedeng sabihin na ikaw ay nananampalataya, pero ikaw yung Kristiyano na nag-aantay ng comfort bago sumunod. Yung tipong kaya mo lang, yan, pastor, kaya ko yan, sige, susunod ako. Pero pag mahirap na, wala na. Di ba? Tatalikod na, aatras na. Di ba? Iiwan na. Ang gawain ng Diyos, ang pastor, di ba? Ganun ang fear, pero ang faith, di ba? Hindi yan, mga kapatid. Kahit hindi ka komportable, pero alam mo yun ang kalooban ng Panginoon, parang yung sinabi ni Jesus Christ. Yes. Di ba? Pero dahil kalooban mo, di ba? Gagawin ko. Di ba? Kasi wala sa comfort zone si Jesus Christ nun. Di ba? Hindi pa siya natawag dito, nananalangin pa lang siya, mga kapatid. Makita natin, nananalangin pa lang siya, hindi pa siya nakasabit. Kasi alam niya na yung kakahinatnan niya. Pero nagtiwala siya sa Diyos, mga kapatid. Yun po ang makita natin, mga kapatid. Amen? Di ba? Ang advice po natin, choose obedience even when the outcome is unclear. Because God's presence is greater than your uncertainty, mga kapatid. Di ba? Ano pa? Choose obedience over comfort and trust God with the destination, mga kapatid. Pagkatiwalaan mo ang Panginoon kung saan ka niya dadalhin. Sa ngayon, hindi ka komportable diyan. Di ba? Pero darating ang panahon, makikita mo, buti na lang pinili ko ang kalooban ng Panginoon. Di ba? Tingin niyo, komportable ba sila Joshua? Hindi. Kasi alam nila may laban eh. Pero mas pinili nilang tumindig sa kalooban ng Panginoon. Pero after nun, nasan sila? Nasa comfort place, mga kapatid. Nasa promised land. Di ba? Yung mga natakot, yun yung mga hindi nakapasok. Yun yung mga namatay, mga kapatid. Sino ngayon? Di ba? Yung pinili ang comfort nung una, bandang huli nawala. Pero yung pinili mo magtiis para sa Panginoon, makikita mo ang kapangyarihan ng Panginoon sa buhay mo. Di ba? Yun yung nagagawa ng obedience, mga kapatid. Faith chooses obedience over comfort. Kaya pag ikaw, marunong kang manampalataya, lagi mong pipiliin na sumunod sa Diyos. Nakikita mo man, clear or unclear man, di ba? Ang sitwasyon, di ba? Parang pag lumalangoy ka, minsan kita mo, minsan hindi. Pero alam mo, makakaahon ka. Alam mo, makakausad ka. Di ba? Ganon din tayo, sumunod lang tayo. Yun yung pananampalataya, mga kapatid. Huwag nating hayaan lamunin tayo ng takot, mga kapatid. Amen? So number 3 po natin, fear misses the promise, faith receives the reward, mga kapatid. Fear misses the promise, faith receive the reward. Si Numbers chapter 14, verse 24, ito po yung sinasabi ko, but because my servant Caleb has a different spirit and follows me wholeheartedly, I will bring him into the land, mga kapatid. Makikita natin yung reward nung pananampalataya na meron po si Caleb at si Joshua. Sa huli, ang henerasyong pinili ang takot ay hindi nakapasok sa promised land. Pero iba si Caleb, iba si Joshua, mga kapatid. Yun po yung sinabi niya, but because my servant Caleb has a different spirit and follows me wholeheartedly. Kaya ang isang tao talaga talaga sumusunod ng buong puso. Diba kaya nga sabi ng Panginoon, ano yung tema natin sa Deuteronomy? Mahalin natin siya ng buong puso, buong kaluluwa at buong
Di ba? Lakas, mga kapatid. Yun kasi ang kailangan talaga natin, yung sumusunod tayo ng buong puso. Kasi doon mo matututunan naman ang palataya sa Panginoon. Pero kung ikaw ay murmurer, di ba? Yung puro kasi, di ba? Kulang lang, maging rapper ka eh. Maging beatboxer ka eh. Di ba? Makikita natin, mga kapatid, hindi naging espesyal si Caleb dahil wala siyang takot. Naging iba siya dahil pinili niyang magtiwala sa Diyos. Wala pong espesyal po sa atin. Meron lang tayong nakikitang mas pinagpala. Bakit? Kasi nga siya ay nagtiwala. So walang espesyal. Mas espesyal siya sa Diyos. Hindi. Mas pinili niya lang manampalataya sa Panginoon. Di ba? Yun lang yun, mga kapatid. Ang Diyos po natin, sabi nga, just eh. Di ba? Kumbaga, He is fair. Tao lang ang unfair. Pero ang Diyos po, mga kapatid, fair po siya. Di ba? Kaya kanyang pagpalain, kaya niya akong pagpalain, kaya niya tayong pagpalain. Nagkakatalo lang sa takot at sa tiwala. Mga kapatid. Amen? Naging iba siya dahil pinili niyang magtiwala sa Diyos. Ang pananampalataya ay hindi lang emosyon. Ito ay desisyon na sumunod kahit hindi pa nakikita ang buong resulta. Di ba? Ang pananampalataya, mga kapatid, is not only just an emotion. It is a decision, mga kapatid, na sumunod, kahit hindi pa natin nakikita ang resulta. Di ba? Ang kailangan lang natin, kasi yun lang naman ang promise ng Panginoon eh. Di ba? Ibibigay ko sa inyo ang promised land. Yun lang, ang pangako ng Panginoon. Ang kailangan lang, ang ginawa lang ni Caleb at ni Joshua is nagtiwala sa Panginoon, mga kapatid. Di ba? Kaya nga sabi sa Hebrews chapter 10 verse 38, now the just shall live by faith. Dapat tayo ay namumuhay saan? Sa pananampalataya. Di ba? Sabi sa Romans, di ba, hindi tayo binigyan ng takot ng Panginoon. Binigyan niya tayo is power, mga kapatid. So dapat hindi po tayo doon nabubuhay. Fear can keep us from katotohanan, fear can keep us from experiencing what God has prepared. Di ba? Fear can keep us from experiencing what God has prepared. Yun yung nangyari sa mga natakot eh. Hindi nila na-experience. Di ba? But faith positions us to receive His promise, mga kapatid. Di ba? Kaya kailangan, napaka-importante talaga na gusto mong makita ang pangako ng Panginoon. You need to live by faith, mga kapatid. Di ba? You need to live by faith. Makikita natin ang confidence ni Joshua doon. Yun yung binasa natin sa chapter 14. And Joshua the son of Nun and Caleb the son of Jephunneh, which were of them that searched the land, rent their clothes, and they spake unto all the company of the children of Israel, saying, the land which we passed through to search it, it is an exceeding good land. In verse 8, if the Lord delight in us, then He will bring us into this land, and give it us, mga kapatid, a land which followeth with milk and honey. Yung sinasabi ni Joshua dito, if the Lord delight in us. Kumbaga, kung makita ng Diyos na nagtitiwala tayo sa Kanya, ibibigay niya yung good land, yung promised land, mga kapatid. Di ba? Kasi yung mga merong unbelief, hindi po nadidelight ang Panginoon diyan. Hindi po natutuwa ang Diyos diyan. Kaya yun po ang sabi niya. Kaya nga makita natin, only rebel, not ye against the Lord. Neither fear ye the people of the land, for they are bread for us. Their defense is departed from them, and the Lord is with us. Fear them not. Huwag kayong matakot. Kasama natin ang Panginoon. Di ba? Kumbaga, tawag dito, makikita natin, mga kapatid, God prepared the promised land para sa kanila, pero hindi nila naranasan ito dahil sa takot. Yung mga natakot, prepare na ng Panginoon yun eh. Baka merong prepare po sa atin ng Panginoon, mga kapatid. Di ba? Baka hindi natin maabot-abot, baka hindi natin mapunta-puntahan, kasi nga, nasa lugar pa rin tayo ng takot. Di ba? Try to step forward, mga kapatid. Isipin ng dalawang tao, di ba? Parang lang yan eh.
parang meron dalawang tao na parehas alam nila maganda ang lugar ng Boracay or Palawan. Meron silang dalawang hawak na ticket. Pero dahil takot yung isa sumakay ng eroplano, di ba? Hindi siya sumakay. So hindi siya nakapunta. Alam niya lang ang promised land. Alam niya lang ang Boracay at Palawan, pero hindi siya nakarating. Di ba? Pero yung isa, nagtiwala siya. Tiwala siya sa piloto eh. Uy, ligtas to. Nag-pray eh. Di ba? Tiwala siya, nakarating siya. Dapat ganun din tayo mga kapatid, marunong tayong magtiwala. Hindi kahit maliit man na bagay, malaking bagay, pagkatiwala natin sa Panginoon. Di ba? Kasi wala tayong, hindi natin kaya ang mga bagay sa mundong ito mga kapatid. Pero ang isa ay natakot, di ba? Hindi sapat na alam mo lang ang pangako. Kailangan mong lumakad sa pananampalataya. Maraming Kristiyano alam ang pangako ng Panginoon pero hindi naman lumalakad sa pananampalataya. Fear can delay God's purpose, mga kapatid. Sabi sa Psalm 78, di ba? Fear can delay God's purpose, mga kapatid. Ang takot at kawalan ng tiwala ay nagpaikot sa Israel sa ilang sa halip na makapasok agad sa pangako, mga kapatid, ng Diyos. Makikita niyo nakuha yung result ng takot na meron sila. Advice, do not allow fear to delay what God is calling you to walk into, mga kapatid. Huwag nating hayaan, di ba, na yung takot is maging delay, mga kapatid, sa panawagan ng Diyos sa buhay po natin kung saan niya man tayo gustong dalin, mga kapatid. Huwag po nating hayaan. Yung takot na yan ay ibigay mo sa Panginoon, lagyan mo ng pananampalataya sa harapan ng Panginoon. Fear can delay God's purpose. Faith positions us for God's promise, mga kapatid. In Joshua 21:45, ano sabi doon? 'Di ba? There failed not aught of any good thing which the Lord had spoken unto the house of Israel. All came to pass. Anong ibig sabihin dito? Wala ni isa mang mabuting bagay na ipinangako ng Panginoon na sa sambahayan ng Israel ang nabigo. Lahat ay naganap ayon sa kanyang sinabi. 'Di ba? So mga kapatid, hindi po sumoblay ang Panginoon. Ang faith ay hindi lumilikha ng pangako. Hindi po. Pero inilalagay tayo nito sa lugar ng pagsunod kung saan natin nakikita ang katapatan ng Diyos. Kasi andyan na ang pangako ng Panginoon eh. Ang kailangan lang natin magtiwala para dalhin po tayo ng Diyos sa bagay na yon. Ang faith hindi yan parang ganito. Nananampalataya ako sa Panginoon, kaya mangyayari itong pangako niya na to. Yung faith natin, hindi po yan magre-result ng pangako. Ang promise ng Panginoon, nandyan yan. Di ba? Kailangan mo lang manampalataya para marating yung pangako na yan. Kasi hindi naman ang Israelites ang naglikha ng promised land eh. Andun na yon. Ibinigay na nga sa kanila eh. Di ba? Meron na ng pangako eh. So nanampalataya lang sila, mga kapatid. So wag nating hayaan, do not allow fear to delay what God is calling you to walk into, mga kapatid. Makikita natin, ang faith ay hindi lumilika ng pangako. Advice, trust God enough to move because His promise are reached through obedience, mga kapatid. Makikita natin, mga kapatid, 40 years, what Joshua and Caleb believed finally become reality, mga kapatid. The generation that chose fear died in the wilderness. But the man who trusted God entered into the promised land, mga kapatid. And Joshua could testify, there failed not aught of any good thing. Diba, ito yung sinasabi ko kanina na wala ni isa mang mabuting bagay na ipinangako ng Panginoon sa sangbahayan ng Israel ang nabigo. Lahat ay naganap ayon sa kanyang sinabi, mga kapatid. Diba, faith does not make God's promise true, mga kapatid. Ang pananampalataya ay hindi nito ginagawang totoo ang pangako ng Diyos. Hindi. Di ba? God's promises are already true, mga kapatid. Ang pangako ng Panginoon, totoo na yan. Hindi ka mananampalataya para maging, ganito po yan ang pananampalataya, hindi ka mananampalataya para maging totoo ang promise ng Lord. Hindi po ganun yon. Why? Kasi ang promise ng Panginoon, totoo na po yan. Di ba? Totoo po yan ang promise ng Panginoon. Kaya nga meron tinatawag na doubt nagdududa tayo sa pangako ng Diyos. Why? Kasi the promise of God is already true, mga kapatid. Totoo po yan.
Ito po yan, faith simply positions us to experience the promise of God, mga kapatid. Yun po yung nangyayari sa pananampalatayaan natin. Di ba? Inilalagay niya tayo para ma-experience o mapuntahan natin yung pangako ng Diyos sa buhay po natin. Di ba? Kasi ang promised land, totoo siya. Paano sila nakarating doon? Dahil sa pananampalataya ni Joshua at ni Caleb at nung ibang Israelites, mga kapatid. Yung faith nila hindi po ginawang totoo yung promised land. Hindi. Yung faith nila, dinala sila sa promised land. Dahil yung promised land is pangako at yung pangako ay totoo na galing sa Diyos, mga kapatid. Di ba? Gets natin yon, mga kapatid, ha? Baka minsan kasi pinapairal natin yung faith para maging totoo yung pangako ng Diyos. Hindi ganun yon. Di ba? Totoo na hindi tayo iiwan at papabayaan ng Diyos. Totoo po yun. Ang kalaban lang natin, kung mananampalataya tayo, na totoo ba yun? Di ba? Marami nakakaranas yun, ay totoo nga, hindi ako iniwan ng Diyos. Why? Kasi nalampasan nila doon. Nandun sila, ito pa rin sila naglilingkod sa Panginoon. Di ba? Pinagpala sila ng Panginoon, hindi sa pera, kundi sa mga spiritual na bagay nagpapatuloy sila sa gawain ng Panginoon. Pero yung nag-backslide na maraming pera, wala sa gawain, di ba? Malabo po yung faith niya na hindi siya pinabayaan ng Diyos. Kasi hindi lang Diyos ang nagbibigay ng pagpapala sa mundong ito. Kaya mag-iingat tayo, mga kapatid. Malinaw po yan, mga kapatid, ha? Di ba? Na makita po natin that faith does not make God's promise true. God's promises are already true, mga kapatid. Faith simply position us to experience yung mga pangako ng Panginoon para ma-experience po natin. Kaya nga mayroong Bible, eh. Di ba? Kaya nga mayroon tayong Bible na sinasabi, totoo ang pangako ng Panginoon. Bakit kailangan mo manampalataya? To experience like Joshua and Caleb, like Daniel, 3 Hebrew, like Paul and Peter at ng iba pang mga apostol. They experience. So kaya mo ring ma-experience. Yung mga experience nila nagsasabi na totoo ang pangako ng Panginoon. Ang kailangan na lang natin is manampalataya tulad nila, mga kapatid. Di ba? Yun po yan, mga kapatid. Joshua and Caleb, di ba makikita po natin, makikita natin dito, mga kapatid. Joshua and Caleb were not fearless men. They saw the same giants. They heard the same report. They faced the same uncertainty. But they had a different spirit. Diba? They believe that the presence of God is greater than the size of the problem. Faith is not the absence of fear. Faith is choosing to trust God even when fear is present. Parang iba ate nabigay ko kay Bunso. Di ba? Ito po yan, mga kapatid. When faith speaks louder than fear, we see God bigger than our problems. Move forward in obedience and experience the fulfillment of His promise, mga kapatid. Di ba? Kaya nga, fear thou not, be alive in faith, and be dead in fear, mga kapatid. Kasi yan po ang ating tema, fear thou not, mga kapatid. Amen? Faith is choosing to trust God even when fear is present. Di ba? Nangatog din ang tuhod ni Joshua at ni Caleb, pero mas pinili po nilang sumunod at manampalataya sa Diyos. Tayo po'y manalangin. Ang manaming Diyos, dakila sa lahat. Lord, salamat sa inyong salita. Salamat sa buhay ni Joshua at ni Caleb. Salamat, Panginoon, na sa paggamit mo sa gabing ito. Kayong maluwalhati at malugod, Panginoon, nawa dalangin ko ang bawat isa na nakapakinig ng inyong salita ay hindi kami magiging perfect sa faith pag natapos ang buwan na ito. Hindi ganun, Lord. Bagustulungan mo kami, Panginoon, na mas buhayin namin ang pananampalataya na meron kami. Yung takot na meron kami, Panginoon, yan ay mamatay, Panginoon. Hindi ibig sabihin mawala, Panginoon, pero mas mangibabaw ang pananampalataya namin sa inyong harapan. Dahil nung nakita ni Joshua at ni Caleb, Panginoon, ang mga higante at ang mga pwede nilang kakaharapin, natakot din naman sila. Pero mas umira lang kanilang pananampalataya. Maaring meron ding mga ganon sa aking mga kapatid o kami, Panginoon. Maaring nandun kami sa sitwasyon na ganon, Lord. Maaring nangangatog na ang aming tuhod. Maaring hindi na nga kami makagalaw sa mga lugar kung asan man kami. Maaring nahihirapan na kaming makatulog. Pero Lord, tulungan mo nga po kami
na ang aming pananampalataya at ang aming pagsunod ay siyang ibigay namin sa inyong harapan. Tulungan niyo nga po kami, Panginoon, na yung mga napag-aaralan namin na inyong salita ay aming nga pong ikapit sa aming buhay, na kami ay mamuhay sa pananampalataya. Dahil yan ang sinabi mo sa inyong salita. The just shall live by faith. Lord, salamat po. Ingatan niyo kami sa gabing ito. Kayo mga pong patuloy ang pinupuri at pinapasalamatan sa matamis na pangalan ng Jesus. Amen.